Mga ka-express, sa mundo ng basketball, walang mas matunog ngayon kundi ang muling pagbabalik ng ating pambato na si Kai Sotto. Isang pangalan na hindi lang basta binibigkas sa Pilipinas, kundi tinututukan ng buong Asia at ng international basketball scene. At ngayon, heto na naman tayo, nakatutok, naghihintay at umaasang muli niyang gugulatin ang mundo. Ilang buwan pa lang ang nakalipas mula nung nasaktan si Kai sa kanyang tuhod, isang ACL injury na nagpatigil pansamantala sa kanyang paglalakbay bilang isa sa mga pinaka-promising na basketball stars ng bansa. Pero kahit pa na may bit-bit na injury, hindi pa rin nawawala ang ningning ni Kai. Dahil sa bawat galaw niya, sa bawat update mula sa kanyang kampo, damang-dama ng mga Pinoy ang posibilidad ng isang makapangyarihang pagbabalik. At ngayong FIBA Asia Cup sa August, napapalapit na, 4 na buwan na lang ang pagitan. Ang tanong ng sambayan ng Pilipino ay isa, makakalaro na ba si Kai Sotto sa FIBA Asia Cup? Well, kung tutusin sa unang tingin ay tila kaya. Ang kanyang ACL injury, karaniwang merong 6 hanggang 1 taon na recovery timeline. Pero gaya ng sinasabi ng mga eksperto, hindi yan pare-pareho para sa bawat player. May mga atleta na nakakabalik sa loob ng 6 na buwan, pero may iba rin na inabot ng higit sa 1 taon. Depende sa tindi ng pinsala at sa bilis ng healing process ng katawan. Pero eto ang magandang balita mga ka-express, na operahan si Kai noong February. Kung tutusin, by August, eksakto lang na 6 na buwan. Kung ang katawan ni Kai ay sumusunod sa ideal recovery period, malaki ang posibilidad na makakalaro siya sa August. Ang tanong ngayon, ano na kaya ang lagay niya? Ayon sa mga updates mula sa kanyang team at sa mga nakakasaksi sa kanya, unti-unti nang bumabalik si Kai sa training. Nagbubuhat na siya ng mga weights. Unti-unti na niyang tinatest ang kanyang mobility, lalo na sa bahaging pinakaapektado, ang kanyang tuhod. Hindi pa man siya bumabalik sa court para sa full-on shooting drills o scrimmages, pero eto na ang mga sinyalis na he is on the right track. Isang malaking tulong din ang technology at medical advancements ngayon. Hindi na gaya ng dati na kapag na-ACL ka, ay siguradong out na ng matagal. Ngayon sa tamang rehabilitasyon, nutrition at mental fortitude, mabilis ang chance ng recovery. At kung may isang bagay na hindi mo pwedeng questionin kay Kai, yan ay ang kanyang dedikasyon sa laro. Habang marami ang nag-alala sa posibilidad ng kanyang pagkawala sa FIBA Asia Cup, may mga nagsasabi ring baka ito na ang tamang pagkakataon para kay Kai na makapagpahinga at ma-rest hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang isipan. So imagine simula bata pa lang ay tuloy-tuloy na ang kanyang training from the Philippines to the US, to Australia, to Japan, back and forth, puro basketball. Baka nga ito ang hinihintay niyang moment na makapag-recharge siya emotionally and mentally. At kung pagbabasihan natin ang mga recent posts at sightings sa kanya, mukhang totoo nga. Nakikitang masaya si Kai, relaxed at positibo. Madalas na rin siyang makita sa public events, smiling, mingling and just enjoying life outside the court. Kaya nga sinasabi ng iba, baka ito pa nga ang tinatawag na blessing in disguise. Pero kahit na pansamantalang wala sa court si Kai, hindi siya nawala sa puso ng bayan. Ang dami pa rin naghihintay sa kanya. Ang daming nangangarap na makita siyang muling magsuot ng jersey ng Pilipinas, dalhin ang bandera ng bansa at sumasagupa laban sa mga higante ng Asia. At hindi lang yan, dahil sa pagkawala ni Kai, mas lalong naging tanyag ang halaga niya sa gilas. Naramdaman ng lahat kung gaano siya kahalaga, isang tunay na haligi, hindi lang dahil sa kanyang taas, kundi sa kanyang presence, leadership at impact sa loob ng court. At ngayong papalapit ang FIBA Asia Cup, lalo tayong umaasa na siya ay muling magbabalik, mas matatag, mas gutom at mas determinado. So isipin mo mga ka-express, kung babalik si Kai by July o August, swak na swak yan sa final preparation ng gilas. Imagine the energy ng team,
Kung si Kai ay bumalik para mapunan ang depensa, ipakita ang kanyang improved skills at iparamdam sa kalaban na andito na ulit ang bantay ng Pilipinas sa paint. That alone is a storyline that can break the internet. Kung sakaling hindi man siya 100% by August, malaking bagay pa rin ang presensya niya sa team. Kahit as motivator, inspiration o simpleng presensya sa bench. Pero knowing Kai, hindi siya uupo lang. Kapag naramdaman niya na kaya niya, tiyak nalulusob yan. Hindi na bago sa kanya na maglaro through adversity. Naalala niyo ba ang mga laban niya sa Adelaide at Hiroshima? Lagi may pinapatunayan, laging may ginagawa para umangat ang kanyang level. At ngayon, ang mundo ng FIBA ay nag-aabang. Hindi lang Pilipinas ang nakatutok sa buong Asia. Alam nila kung sino si Kai Sotto. At ngayong may chance na siya ay bumalik sa international competition, siguradong mas titindi ang ingay. Posibleng ito na ang pagbabalik na magpapatunay sa lahat ng duda na si Kai ay hindi lang hype. Siya ay real deal. Meron pang 4 na buwan bago ang FIBA Asia Cup sa August. Kaya ang tanong, sapat pa ba ang panahon sa recovery ni Kai upang muling lulusob at ibangon ang haligi ng Pilipinas sa FIBA Asia Cup? Well, kung 6 months recovery, ang tinitingnan natin ay mukhang napakalaki ng possibility na makakaabot si Kai. Pero ang problema sa ACL injury ay bawat players ay magkakaiba ang timeline. Merong 6 months pero may iba ring na umabot hanggang 1 taon. Depende sa gravity at sa reaction ng healing process ng bawat player. Kaya mga ka-express na nag-aabang sa ating mga updates, ngayon pa lang ay masasabi natin, prepare to be amazed. Dahil kung lahat ay maayos mula sa kanyang physical recovery, mental readiness, at team integration, Kai Sotto will be back at mas handa pa kaysa dati. At kung tuluyan siyang makalaro sa FIBA Asia Cup, isang bagay ang sigurado, gugulatin na naman ni Kai ang mundo. So habang patuloy nating sinusubaybayan ang bawat hakbang ni Kai, mula sa gym, rehab at training, alahanin natin kung gaano kahalaga ang suporta natin bilang mga Pinoy. Ipakita natin na andito pa tayo, buong puso ang suporta at buo ang tiwala na ang pagbabalik ng haligi ng Gilas ay isang kwento ng tagumpay na naisulat na sa tadhana. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. And don't forget to like, share this video and subscribe now.